Ito ang GMA Regional TV News. Nasabat ang mahigit 100,000 pisong halaga ng hinihinalang shabu sa isa umanong drug den sa Subic, Zambales. Huli sa operasyon ng Philippine Drug Enforcement Agency Region 3 ang 3 lalaki sa barangay Calapakwan. Bukod sa 20 gramo ng iligal na droga, na-recover din sa kanila ang iba't ibang drug paraphernalia at buy-bust money. Nahaharap ang mga suspect sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Wala silang pahayag. Sinampa ng reklamo sa Office of the Ombudsman sina dating Undersecretary Adrian Bersamin at Rajiv Bolivar kaugnay sa kickback umano mula sa mga flood control project. May ulat on the spot si Salima Refran. Sam? Rafi, inireklamo nga ng graft, grave misconduct at paglabag sa Code of Conduct of Public Officials sina dating Undersecretary Adrian Bersamin at dating Undersecretary Rajiv Bolivar, mga isinasangkot sa bilyong pisong kickbacks mula sa flood control projects. Bitbit ang kanilang placards ng kilos protesta muna ang mga grupo sa labas ng ombudsman bago inihain ang mga reklamo. Ang kanilang sigaw, panagutin ang mga nasa likod ng pagnakaw ng pera ng bayan. Aabot raw sa bilyon ang nakuha mula sa kaban na kailangan pa naman ngayong panahon ng krisis sa produktong petrolyo. Git nila, wala raw nagawa ang investigasyon ng ICI o Independent Commission for Infrastructure, kaya naghain na sila ng mga reklamo sa ombudsman. Ibinase raw nila ito sa mga salaysay ng state witness na si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo at sa video statement sa social media ni dating Congressman Zaldico. Sabi ni Bernardo, sina Bolivar at Bersamin ang kanyang mga katransaksyon sa pagpapalitan ng armored vans na naglalaman umano ng mga kickbacks mula sa mga proyekto. Sa mga video naman niko, tinuro niya sina Bolivar at Bersamin bilang mga bagman raw ni Pangulong Bongbong Marcos. Narito ang bahagi ng ating panayam sa mga naghain ng reklamo. Hindi natin kinakalimutan yung issue ng korupsyon, lalo na ito sa panahon ng krisis, di ba? Krisis ngayon, gusto natin may ayuda, tulong ang mga kababayan natin. Kulang ang pondo ng gobyerno kasi nauubos sa korupsyon. Kaya kahit na may krisis, tuloy ang paglaban natin sa korupsyon. Napakahalaga nitong pagfa-file ng reklamo dahil bukas, ang sabi nila magtatapos na ang trabaho ng Independent Commission on Infrastructure na wala man lang matataas na opisyal na napanagot, walang nakulong, merong mga kaso pero ilan lamang at saka yung mga maliliit na isda lamang. Sinusubukan pa naming makuha ang panig ni Bersamin at Bolivar ukol sa mga inihaing reklamo. Samantala, ayon naman sa Ombudsman, dadaan muna ang mga reklamo sa proseso ng evaluation. Dati nang sinabi ni Ombudsman Remulla na may gumugulong na silang investigasyon kina Bersamin at Bolivar mula pa noong 1 taon bunsod ng referral ng ICI. At yan muna ang latest mula dito sa Office of the Ombudsman sa Quezon City. Rafi. Maraming salamat, Salima Refran. Mga kapuso, maging mapanuri sa mga binabasang post online dahil talamak pa rin ang mga nagpapakalat ng maling impormasyon. Hindi po totoo ang post ng ilang social media pages na isinailalim ang maraming probinsya sa bansa sa energy lockdown simula nitong March 28, Sabado. Mapapansin din ang GMA Integrated News logo rito. Wala pong inilalabas na ganyang post ang GMA Integrated News. Wala ring anunsyo ng energy lockdown mula sa mga otoridad o opisyal ng gobyerno. Muli, hindi po yan totoo. Update tayo sa investigasyon sa pananambang sa mga pulis sa Sheriff Aguac, Maguindanao del Sur. May ulat on the spot si Chino Gaston. Chino? Rafi, samantala pinag-aaralan na ng pamunuan ng PNP ang pagbibigay ng posthumous awards sa mga nasawing pulis. Rafi, tukoy na ng PNP ang local terrorist group na umano'y nasa likod ng pananambang sa isang police patrol sa Sheriff Aguac, Maguindanao nitong March 28. 5 pulis ang nasawi habang 3 ang sugatan sa atake ng grupong ayaw pangalanan pa sa ngayon ng PNP. Batay sa investigasyon ng PNP galing sa isang checkpoint operation, ang grupo nalula ng kanilang patrol vehicle at pabalik na sana ng Police Provincial Office nang paputukan sila ng tinatayang 10 miyembro ng local terrorist group. 5 agad ang namatay sa unang bugso ng pag-atake. Nakalaban pa ang mga sugatang pulis at nakahingi agad ng saklolo mula sa mga kasamahan.
Pero bago makarating ang mga reinforcement, nakatakas na ang mga salarin. Isa sa mga motibong tinitingnan sa pag-atake ang matagumpay na operasyon ng PNP at AFP laban sa Dawla Islamiyah at Bangsamoro Islamic Freedom Fighters noong October 2025. Base sa mga nakarang ulat, October 2025 nahuli ng AFP at PNP ang isang kilalang leader ng grupo. May 5 bomb makers din ng grupo ang nag-surrender sa mga otoridad noong nakarang taon. Tinitingnan din kung may pananagutan ng PNP Provincial Director na napabayaang walang police detachment sa lugar na napakadilim tuwing gabi. Samantala, Rafi, pinag-aaralan na ng pamunuan ng Philippine National Police ang paggagawad ng posthumous awards para sa mga nasawing police officers. At yan ang latest mula rito sa Campo Crame. Balik sa inyo, Rafi. Maraming salamat, Chino Gaston. Kinilala sina Bianca Umali at Ruru Madrid bilang ambassador sa isang event ng mga Filipino martial artists. Nagpakitang gilas sina Ruru at Bianca sa katipunan ng mga bagani, isang pagtitipon ng mga Filipino martial artists. Si Bianca ay pinamalas ang kanyang galing sa paggamit ng traditional Filipino weapon na balisong. Dati na rin nagpakita ng husay si Bianca sa paggamit ng arnis na napanood sa Encantadia Chronicles Sangre. Si Ruru nagpakita ng panuntukan moves na isa ring uri ng Filipino martial arts. Sa kanyang presentation, tila sumabak sa fight scene si Ruru, kasama ang ilang Pinoy martial artist. Chika nina Bianca at Ruru sa Inyong Mare, honored sila sa bagong pagkilala sa larangan ng Filipino martial arts. Gusto natin pagmalaki sariling atin, mahalin yung sariling atin at ito po ay kasama po sa ating kultura, so gusto po nating i-preserve yun. It is also our responsibility to be able to carry this to the next generation that we are representing. Tiniyak ng Department of Trade and Industry na hindi magmamahal ang mga pangunahing produkto gaya ng delata, kape at gatas hanggang April 16. Ayon naman sa Department of Agriculture, posibleng tumaas ang presyo ng agricultural products. Balita hatid ni JP Soriano. Hindi naman daw ito panic buying, pero talagang pang 3 linggong supply kung mamili si Mila sa supermarket na ito sa Quezon City. Sa gitna ng pag-alagwa ng presyo ng langis, sana raw ay di rin magtaas ang presyo ng mga basic goods gaya ng kape, asukal, delata at mantika. Sa sweldo ng tao, ang hirap, hindi pa tumataas. Ang hirap i-budget pero yung kailangan lang talaga. Pero ayon sa Department of Trade and Industry, nakapulong na nilang samahan ng mga manufacturers at retailers o yung mga grocery sa Pilipinas. At matapos ang kanilang meeting, ginarantayan ng DTI, wala raw magtataas sa presyo ng mga pangunahing produkto o yung mga basic goods hanggang sa mga susunod na linggo. So we will not have any price increase up to April 16. And we will keep on updating them kasi may mga ibang produkto na hanggang end of April wala pong price increase. Ayon kay Trade Secretary Cristina Roque, tiniyak ng mga manufacturer at retailer na may sapat na mga pangunahing bilihin tulad ng sardinas, corned beef, cup noodles, bottled water, kape, gatas, ilang dairy products at kandila. Pero dahil walang katiyakan kung hanggang kailan ang krisis sa Middle East, posible bang tumaas ang presyo ng mga bilihin pagkatapos ng April 16? We will update. Titingnan natin ulit because weekly po ang usap namin with the manufacturers. Sa Mayo o Hunyo naman, posibleng tumaas ang presyo ng gulay at ibang agricultural products ayon sa Department of Agriculture. Bagaman kapakanan ng mga magsasaka ang iniisip ng DA, kailangan din daw protektahan ang mga mamimili. Kaya kasama raw sa mga plano ang pag-aangkat ng mga produkto. Palagi naman ikinukonsidera ang importasyon para i-tame ang inflation. Kasi aminin natin, mas mura yung bigas, mas mura ang karning baboy, ang karning manok, kaysa dun sa pinuproduce natin. Mas importante na mayroon tayong inventaryo ng mga agricultural commodities. Nagbabadya ring tumaas ang presyo ng manok at baboy dahil sa mas mahal na imported feeds. Apektado kasi ang produksyon ng feeds dahil sa mataas na presyo ng krudo. Maging ang presyo ng isda, posible ring tumaas, sabi ng DA. Dahil mas kakaunti ang mga nangingisda dahil pa rin sa mahal ng krudo. Pagdating naman sa bigas, na kay Pangulong Bongbong Marcos na ang rekomendasyon ng National Price Coordinating Council na magtakda ng 50 pesos na price cap sa imported rice para raw mapigilan ang pagtaas ng presyo nito sa mga pamilihan. JP Soriano, nagbabalita para sa GMA Integrated News.
May update ang DSWD at LTFRB sa mga tsuper, rider at TNVS driver na hindi naisama sa listahan ng mga nabigyan ng ayuda. May ulat on the spot si Joseph Morong. Joseph? Rafi, lampas 100,000 na mga motorcycle taxi at TNVS riders ang hindi nakatanggap ng ayuda mula sa DSWD o Department of Social Welfare and Development. Ayon sa LTFRB o Land Transportation Franchising Regulatory Board, mayroong 29,000 na mga driver ng TNVS at 78,000 na mga motorcycle taxi riders ang hindi nabigyan ng ayuda. Paliwanag ng LTFRB na ito ay dahil itinago ang mga pangalan na ito ng mga TNVS companies dahil sobra ito sa pinapayagang bilang ng mga franchise holders nila. Pero pangako ng DSWD, makakatanggap pa rin sila ng 5,000 pesos na ayuda Miyerkules sa susunod na linggo. Kasabay din dyan, Rafi, yung mga jeepney drivers na hindi rin naisama sa mga listahan. Dagdag ni DSWD Secretary Rex Gatchalian, depende sa bilis ng mga LGU ang schedule na magiging payout para sa mga jeepney drivers na ito. Kapag kumpleto na ang listahan ng mga LGU, ay maaari na sila magpa-schedule ng payout sa DSWD. Narito ang pahayag ni DSWD Secretary Rex Gatchalian. Sa hanay ng TODA, we are now asking the LGUs to submit supplemental list. Sa hanay ng mga jeepney operators and drivers, like I mentioned, both the DSWD and LTFRB are now, tomorrow, will be deploying help teams in all 17 LGUs. And then we ask the LGUs to bring all their JODAs in one room so that we can go through every organization one by one. Pagdating sa TNVS, the list will really come from the TNC. Rafi, sa kasalukuyan, sa mga oras na ito ay nandito naman tayo sa Land Transportation Office kung saan nandito si Secretary Banoy Lopez ng DOTR at LTFRB Chairman Sec Vigor Mendoza at the LTO Chief Lacanilao para i-monitor at unahan yung pagbibigay naman ng mga fuel subsidy na nagkakahalaga na 10,000 piso para sa mga operator. Dagdag pa ni Secretary Lopez, yung mga hindi nabigyan na 5,000 pesos ng DSWD ng mga bus drivers at UV Express, ang sasagot dyan ay DOTR na. Pero schedule pa ang pag-payout ng mga yan. Rafi. Maraming salamat, Joseph Moro. Muling binisita at ininspeksyon ni Public Works and Highway Secretary Vince Dizon ang Maharlika Highway Viaduct Project sa Lopez, Quezon Province. Hindi raw gaya dati, magiging maluwag na raw ang trapiko sa lugar dahil sa pagbubukas ng magkabilang linya. Iniutos pa ni Dizon ang pagpapantay ng lupa para iwas disgrasya. Tiniyak din ang kalihim sa mga residente na nakatira malapit sa lugar na bibilisan ang konstruksyon sa lugar. Kwentong nakatataba ng puso ang tapok natin ngayong Lunes Santo. Dahil daw sa problema sa sasakyan, pinahinto ng mga sakay ang isang van sa Dasmariñas, Cavite. Ang inakalang may sira, bubuo pala sa araw ni Kuyang driver. May palast activity ang isang grupo ng nursing students bago sila umuwi. Sorpresahin ang kanilang service driver na nagdiwang ng 50th birthday. Nilagyan nila ito ng twist at nagkunwaring flat ang gulong ng van. Bumaba ang nag-aalalang si Kuya Lance at sinilip ang gulong na maayos naman. Doon na umentrada ang golden paandar ng nursing students. Si Kuya Lance diagnosed tuloy with extreme happiness at excitement. Ang video 2.6 million na ang views. Trending! Ang sweet naman. Galing!